Linis ng lugar. First time ko lang ay, Marikina City na to. Ay no, welcome Marikina City. May isang SUV, tas puro ambulansya. Isang sedan. Titikita na lang po, may mga driver naman. Ambulansya. Ito, ayan, hanggat di pa napopost yan, tanggalin mo na kuya. Walang helmet. Naku, may baby pa. SUV. Ayun, magbigay na po ng driver's license. May baby pa sinabossing. Ambulansya, may driver, alisin nyo na po. Ambulansya. Dami oh, ambulansya. Kasi DOH po ito eh. Purong pagmamahal. What is up guys? Pau here, purong pagmamahal mga puro. Lungsod Quezon, ating puting mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, May 18, 2023. Tama natin, PTMD, Ikasipag, Galings, Inspector Verdenas, OIC for today, Officer Francisco, together with Officer Alvario. Kasama natin sila Officer Santa Cruz, Parama, Officer Arugay, Officer, sino ba tayo? Mentera, Calebag, and also kasama rin natin mga puro MMDA seated 2. Ayan. Kaya medyo hindi pa natin kilala yung team leader dito ngayon sa seated 2 dahil hindi ko alam eh, nag-iba na yung yung rosters nila. Ayan. So yung mga puro, meron tayong mga target location complaint. So yun yung mga pupuntahan natin. Ito kasama rin natin pala Officer Tianyo and Officer Hipolito. And bibig shoutout muna siyempre sa always nagpe-pray sa team natin, si Kuya Johnny and Ate Janet. And thank you so much po. At sa buong tropa ng Team Flores, ang aming VG, ni Pastor Mark and Ate Junet. Alright, enjoy muna natin yung pasal-pasal. Let's go guys. Let's go. Good morning. God bless guys. Maraming tubig. At tabay lang. At yes, tuloy-tuloy lang trabaho. Tikas, sipag, galing. Alright. Dito na nagsisimula yung clearing operation natin. Ito may nabutan tayo nasa kalsada. Isang silver na sedan. Dito tayo sa 5 Hermanos Street. At complete coordination tayo with the barangay Officer Francisco, ang ating OIC for today. Alright, eto mga puro, first time natin makapasok dito sa area na ito. Cinco Hermanos. Linis ha. Linis ng lugar nila dito. Kaya mga puro, may nag-guide sa atin na barangay na para ituro kung saan yung mga place na nandun sa reklamo, kasi mas kabisado nila yung area. Okay, and at the same time sila rin yung mag-guide sa atin para sa malaman natin kung meron ba silang one side parking na ordinance dun sa area. So syempre kung may one side parking tapos sinuli natin yun, mati-technical po tayo, magkakaroon tayong problema. Linis ng lugar. First time ko lang ay, Marikina City na to. Ay no, welcome Marikina City. Boundary siguro ito. Ayun yung barangay kasama po natin. So mukhang ito Marikina. Tapos ito yung QC.
Marikina dito. Tapos doon QC. Kasi QC pa yung ano, multipurpose building eh, oh. QC bago sa Rini. Alright. So ito, yung mga nakabangketa, sinabot yung mga tricycle. Pero dito sa kalsada, wala tayong nakabutan, mga kapuro, malinis. Ayun naman. Sabi kaya ate, lumbra niya daw. Sabi, tayo naman. Ito, pagkakit dito, QC na ulit ito. Ay hindi. Ay oo, QC na. Standby muna tayo mga puro, antabay lang po. So far, isa pa lang po yung nahuli natin. Ito, itong sasakyan na ito. Okay mga puro, saludo. Officer Calebag, Officer Elvario. Good morning mga bossing, saludo po. Good morning mga boss, MMDA seated 2. Officer Polito, Officer Arugay, Officer Tianyo, Officer Mentera, and currently titikita na meron yung motorsiklo. Sama natin dito si Officer Kabilan. Yan. So yan mga puro, patikat na lang po. Yan, single ticketing system. Ito po yung fine yan. And they can settle it online. At hindi naman po confiscated ang driver's license. So within 10 working days, kailangan nila i-settle yan sa Quezon City Hall or online nga. May bibigay sa kanilang instruction kung paano nila ma-access yung mapupuntahan. At doon na rin lalabas yung details ng violation nila at ng penalty na babayaran nila. Alright, let's go guys. Alright mga puro, next target location. Ayun, no parking both sides. May signages naman. Ito, sedan, hatchback. Nasa kalsada, nasa bangketa, Pitwason Boulevard mga puro. Meron dito isa, dalawa, hazard, tatlo. DOH pala ito. Ayan. Bago po kayo ma-post yan, tanggalin nyo na lang po para hindi na po kayo makikita. Alright, kakanan ng JP Rizal. Kabilaan! Alright, kabilaan. Dito, saka dun, sa kabila. So dito, may naabutan tayo dito. Isang owner type jeep. Isang taxi. No parking anytime, no? Laki. Ito, hindi natin alam kung abot to. Dahil kantong-kanto. Ano siya, yung 6 meters away from the corner. Tapos silip tayo sa kabila para makita lang muna natin yung itsura. Yung gaano karami yung ano. Ayun, ayun pala yung ano, yung hospital pala. Kaya pala DOH. Hospital pala ito. Marami dito nakaparking, mga puro. Ito pala. Ayan. DOH, QMMC. Dito tayo mga puro, mas marami dito. Lagi din maraming reklamo po dito. Ayan o. May isang SUV, tas puro ambulansya. Isang sedan. Titikita na lang po, may mga driver naman. Ambulansya. Ito, ayan, hanggat di pa napopost yan, tanggalin mo na kuya. Walang helmet. Ako, may baby pa. SUV. Ayun, nagbigay na po ng driver's license.
May baby pa sila bossing. Ambulansya, may driver, alisin nyo na po. Ambulansya. Dami oh, ambulansya. Kasi DOH po ito eh. Tapos bandang dulo, pulang sedan at isang puting van. Puro no parking anytime. Dalawa-dalawa. Barangay Marilag Council. Alright, may route number tayo dito sa ano, sa violators. Hindi ma-post yan lahat. Lahat meron ng ano, lahat may tinitikitan na. Lahat may tinitikitan na. Mga puro, ito yung ano, walang helmet. Mga puro titikitan na lang po ito. O bababain po yung ano, yung walang helmet na angkas. Pag commit na lang ito, natikita na. Samparin natin MMDA seated 2. Ayun mga puro puti sa bangketa. Tapos yung taxi lumagpas din sa bangketa. Okay mga puro, ito yung bangketa. Kaya nakita natin tong isa. Ito yata natikita na. So currently inaorasan na po ito. 5 minutes consideration. Gagawin na sa impounding notice. Mabibigyan siya ng referral number. Hanapin na siya sa Tumana, Marikina. So sana dumating yung driver before 5 minutes. Ilang minuto lang? Galing to 3 tayo contact, pakita nyo yung video. Ha? Ayan ang ating team leader mga kapuro. Hindi ko lang makita yung pangalan ni Bossing. Mamaya tanong natin para masaluduan natin si boss ng ayos. Alright, so far ito lang mga puro yung naabutan natin na walang driver. Minuto, ilan na? Ilan na? 4 minutes. Meron na? Nanin ka pa lang. Alright, yung ginagawa po nating binivideoan is para maorasan at the same time makita na rin kung mayroong mga damages. Ay, ito si Bossing Lacaste Santos. Yan, yung mga apelido. Saludo boss, MMDA seated 2. Alright mga puro, nagtatanong-tanong na tayo no, yung team natin doon kung kilala nila yung may-ari nito para matikita na lang. Ayun na, 4 minutes na. Okay, pwede nyo rin ito truck nyo. Ay, ready na mga puro. Gusto pa lang tayo na kahit natin yung price test. Kung alam saan na napunta. Okay, ito ano, hindi na. Thank you boss. Alright, yan mga puro, no? Again, shoutout MMDA seated 2, ang ating deputy commander si Officer Nolasco at si boss, tanong nga ulit, ano ulit pangalan ng team leader natin? Lingab. Yan, si Sir Lingab. Yan, saludo mga boss. Yan, saludo. So yan mga puro, eto nga po, yan 5 minutes na. So ginagawa na ng ano yan, ng impounding notice. At pagka nagawa ng impounding notice, titikita na yan nung MMDA na kasama natin. Pagkatapos mabibigyan na po ng referral number yan. Alright, again, saludo Officer Lingab and Officer Nolasco, ating commander. Let's go guys.
Ayan na mga puro, pag natikitan na siya ng MMDA, kasama nandito si Officer Rubilo. Ayan na, mabibigyan na siya. Purong pagmamahal, bossing. Ayan, malagagawa na siya ng, itatawag na yun sa Tumana. Mabibigyan na siya ng referral number. Kaya po, kung ano yung dati na ririnig nyo is may 5 minutes sa ganyan. Hindi po yung 5 minutes yung concern. Ang concern po dyan is yung meron na siyang referral number. So hanapin na siya sa Tumana, Marikina. Sa ospital. Sabi nung si kuya, sa ospital din daw yung ano na ito, yung may-ari. Officer Rugay, good morning sir. Good morning. Sa hospital daw may may-ari, naka-hazard kaso wala naman driver. Nakabangketa pa, ano boss? Kawawa na may mga pedestrian na. Lagi natin na-advise bossing, pag may mga gantong parkingan, doon na lang sila makiusap hindi ba po? Sila. Kaya kung meron naman pay parking, maghanap lang sila ng pay parking. Mas Yes. Makakamura sila doon kasi sa ganito. Di pa sila nangangamba na boss? Di pa sila, wala silang kakaba-kaba. Yes. Alright, thank you Officer Arugay, saludo bossing. Basta 1-0 boss ha. Let's go! Officer Santos, good morning sir. Oh, good morning. MMDA seated 2. Kayo po yung yung vlogger. Yes ba, yes ba. Grabe si Deputy Commander natin, Officer Nolasco. Hands on. Tapos si Officer Lingap naman is ang ating overall supervisor. Galing ha. MMDA seated 2. Full force. Talaga namang habang mga puro sa kabila naman na yun, tinitikita na ni Officer Mentera. Yung isa na yun, natikita na yun. Tapos itong pula, tinitikita na. Tapos may mga natikitan din tayo dito. Wala naman nakikita dito sa side na to. Bali ito lang, nag-iisa. Itong Toyota Fortuner na puti. And base nga dun sa napagtanungan natin kina bossing is hindi daw dito yung ano nito, yung may-ari, dun daw sa ospital. Quirino Memorial Medical Center, QMMC. JP Rizal. Ayun, yung pala yung ospital. Alright mga puro, proceed tayo dun sa kabila. Tingnan natin kung ano nangyari dun. Let's go guys. Single ticketing system, ibig sabihin lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila para parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So ang gobyerno through LTO pwedeng bawiin anytime yung lisensya
once you committed the maximum number of demerit points. So initially pag more than 10 mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations, or pag umabot ka ng more than 40 that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So nakagawa dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na, pwede ka nang takbo ng takbo, violation ka ulit, bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time the through RA 10930 kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig sarap lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.